ito. Oo. Ay, grabe yun. Fairness naman, parang, alam mo, yun yung mga nakakakilig na, na period. Yun, after being broken so many times in the past, di ba? Ito yung matatawag mong love story. Ito na ang bawi ng tadhana. Oo, talaga. Na ibig sabihin ay may tao talagang darating para sa'yo. Oh my gosh, kilig-kiliger si ate. Ikaw na nga. Ikaw. Ano ba? Ginugulo mo eh. Welcome po sa Lihim ng Liham. Naku, nakalimutan natin sila. Welcome. Nga pala ha, mga panggako, mahal ko, baby ko, ito po ang Lihim ng Liham. At syempre naman, kasama nyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lucis DJ. Ako po si Jimbo. Good morning. Good morning. Morning. Oo. At syempre naman, baka meron kayong gustong sabihin sa amin. Meron kayong gustong iparating sa ating letter sender ngayong umaga na ito, si Celine. Pwede nyo po kaming i-message sa aming number 0945 367 87 92. At sa aming digital space, nandyan din po kami. Puntahan nyo lamang po kami, Energy FM 1067 sa Facebook. At sa TikTok, Energy FM 1067. At ang ating reaction partner. Yan! Aba, ibabandera ko na dahil napakaganda ng istorya na nangyari sa Bakit kanya. mukha ko yan? Yan ang tinatawag ng ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay, si ate mong girl. Nakakaloka naman. Alam mo, wala tayong maipayo sa kanya kasi actually wala naman siyang problema. Kinuwento niya lang sa atin. Kinuwento niya lang, Yung maganda shinare nangyari. niya lang. Alam mo, this goes to show, no, partner, na hindi lahat ng pagkakataon kung malungkot ka forever na yung lungkot. At yung pagmamahal mo, 'di ba, parang hindi yun yung una't huli. Yun. May darating at may darating talaga. Na 'di ba lagi natin sinasabi na merong right guy na darating sa iyo or kung sinong tao na magmamahal sa'yo ng totoo at tapat, 'di ba? Yun yun eh. 'Di ba? Ang dami niyang pinagdaanan, no, ng ating letter sender. Meron siyang dating meron siyang baby, no? Oo, tatlo. Tatlo. Nasa Manila daw sa tatay. Pero in good terms naman sila ngayon. Yes. At marami pang pangyayari sa kanyang dumating. Pero nakayanan niya kasi sa una lang naman talaga mahirap eh. Sa una lang talaga, Sa una lang. kailangan kang mag-adjust ng malalang malala. Oo. Pero kapag alam mo, nagtuloy-tuloy na yung pag-heal mo, yung healing process, nasakyan mo rin yan, magiging okay din ang lahat. At merong tatanggap sa'yo ng buong buo. Oo, 'di ba? Kasi alam mo, na-experience na rin naman natin 'yan, 'di ba? Yung tipong akala natin hindi na tayo makaka-move on from this guy or from this woman, in your case partner. Masakit sa una, 'di ba? Iyak tayo ng ilang gabi, ayaw kumain. Tsaka ano ba, ang laging tanong sa isipan ng mga taong nasasaktan, no? Mapababae man, in general, no? Na parang may tatanggap pa ba sa akin? Totoo. Sa ganitong nangyari sa aking experience ko. Oo. 'Di ba? May anak ako. 'Di ba may ganun partner eh? Totoo. Pero 'di ba may tatanggap kaya nga sabi nga nila, 'di ba? Ba't hindi mo i-try sa iba? Oo. 'Di ba? Nagka-baby. Hoy, hindi mo susundan ng baby na naman yan. Pero eto ang ano nito, ang nakita ko magandang story sa kanya. Ilang buwan pa lang sila nung etong right guy. Oo. No? Na parang na-feel niya na kagad na mahal na mahal siya. Pero nakakatakot lang din yung partner, kasi sa sobrang in love sila, 'di ba, nabubulag tayo sa pag-ibig. Hindi naman sa nagsaspoil ako or masyado ako ng jinx ng relasyon, 'di ba? Pero alam mo naman 'yan, kapag sa umpisa, sabi nga nila, sa umpisa lang 'yan. 'Di ba? Pero may basihan ka. Kasi for sure sa dami ng mga na-experience mo, 'di ba? Dapat kumbaga nagiging NBI ka na. Diba? Marunong ka nang mag-imbestiga. Magmatsyag. At Oo. alamin niyo kung sino yung taong nagmamahal sa iyo, yung Diba? pamilya niya. True. Hindi ka na syunga, katulad ng dati. Ngayon, ito na. Ako naniniwala ko na hindi sa bilis ng pangyayari. Kasi alam mo ba, meron tayong kaibigan na 'di ba, parang linggo nga lang tapos kinasal na eh. Oh. 'Di ba? Ngayon, tumatagal hanggang ngayon sila pa rin. 'Di ba? Ganun ka, si Maring Sheena, 'di ba? Oo nga. Oo. Iniisip ko kasi kung sino tong kaibigan Si Maring natin. Sheena, 'di ba? Kumbaga, parang linggo pa lang Linggo lang. Hindi naman linggo. Hindi, kumbaga linggo pa lang yung pagsasamahan nila tapos naiisip na kagad nila yung for the future Magpakasal. magpakasal. Kasi nakita na nila na they're gonna be living together for the rest of their lives. Kasi sabi nga nila, 'di ba, huwag ka masyadong mabilis. Hindi rin eh. When you feel it, you feel Oo, it. ganun eh. Oo. Kasi may mga matatanda na rin kasi sinungaling. Na sabi na, huwag ka magmadali. Alam mo, ikaw, basher ka ng matatanda. Hindi, kasi may mga matatanda sinungaling talaga. Huwag ka magpadalos-dalos. Yung iba kasi, yung iba. Yung iba. Pero ganun talaga, 'di ba, sabi nila. Yun ang nagiging
magiging basehan na, napakabilis ng pangyayari. Mamaya, iyak-iyak ka dyan pag diba, ikaw ang talo. Pero hindi po sa lahat ganun. Oo. May mga maganda rin pong pangyayari. Kumbaga sabi nga di ba, daanin mo sa mabilisan. Di ba may kasabihan, ano ba kasabihan yun? Daanin mo sa matinding paspasan. Santong paspasan. Santong paspasan. Alam mo kasi ako, partner, naniniwala ako na minsan may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan agad. Kasi kung hindi, wala na, hindi na mangyayari yun. Oo, diba? yun. Yung pagkakataon kasi, di ba? Ito na yun Oo. Kapakawalan mo pa ba? Totoo. Diba? Sana humantong kayo sa kasalan. Kasi ngayon nasa kilig-kiligers part pa lang sila. Kumbaga officially together na sila just last week. So parang napaka-premature pa para sabihin natin na yan na yung makakatuluyan mo. So ano pa, masyado pang maaga to decide. Yes. Masyado pang maaga to, to conclude. Nandun pa rin siguro yung getting to know each other. Hindi pa rin nawawala yun. Oo naman. Kikilalanin mo. Yung kilig kasi talaga, Nandiyan na yan mas nauuna ang kilig kaysa sa pagmamahal Totoo. Pansin mo ba yun? Oo, syempre. Kumbaga, naunang kilig mo. Magandang pag-usapan yan diba? na mas nauuna ang kilig natin kaysa sa pagmamahal. Totoo. Minsan kahit hindi natin mahal, kinikilig tayo kasi we are blinded. Yeah. Diba? You got it right, baby. Oh my God! Yun, ganun. Totoo, diba? Kasi, halimbawa, may gawin sa atin na bagay na hindi natin naramdaman from any other men in the past. Kikiligin kayo, halimbawa. Diba kahit bare minimum lang yan. Pinagbuksan ka ng pinto. Binigyan ka ng bulaklak. Binigyan ka ng cake. Kasi, kahit bawas na, kikiligin ka. Alam mo ba niya kikilig? Kasi yung dream mo na hindi mo na-experience sa mga past relationship mo. Tumpak ka dyan, ang pogi mo dyan sa part na yan. Ganun talaga. Kaya hindi mo maiwasan na makilig. Nakiligin. Kahit hindi mo naman mahal. Yun! Diba? Kasi ibang usapan kapag nagmahal ka na And I'm sure darating talaga tayo doon sa punto na talagang sa kilig hanggang sa mamahalin mo na. Pero pwede bang dumating dun sa partner sa isang relasyon na mahal mo pero hindi ka na kinikilig? May ganong part sa mahal mo sa pero relasyon. hindi ka kinikilig. Ako naniniwala ako may ganong part sa explain mo sa relasyon. akin. Kasi ang feeling kasi na kilig kumbaga flickering yan Dadating, mawawala, mawawala. Para sa akin lang, it's never stable yung kilig. Kasi parang may sayad ka na nun pag araw-araw kinikilig ka. Kasi ang kilig kasi sa akin, iba yung turn ang ano ko Sorry everyday, sa sobrang sweet ninyo, talaga may kilig talaga yan. Pero everyday ba sweet? Everyday, every night kayong may bang-bangan, hindi kayo... Ano ba yan, Chico? Mali! Hindi, joke lang. Di ba may mga taong ganun na talagang gusto nila everyday may bago. Kumbaga merong partner, may tinatawag nila may pakulo para kiligin may pakulo, ka. Oo. Kasi kung naramdaman namin na sa simpleng pamamaraan, kinilig ka, kami gagawa kami everyday na para kiligin ka. Ganun yan Pero ang katotohanan ng life is that, syempre, dumadating yung problema sa mag-partner o sa magkarelasyon. And there will be times na magiging plain and magpaplato yung relationship, yung tahimik lang, kalmado lang, pero hindi ako kinikilig. Pero mahal ko siya. Nandyan siya. Ito na siguro sa punto na sinasabi mo, partner, yung mga ilang taon na. Yung nag-mature na yung pagsasama ninyong dalawa. Hanggang sa, kumbaga, nauna nga lang yung kilig, then susunod niya, yung pagmamahal ang mananaig. In the long term, in the long run. Ay, may run! Can I run? Sabi dito, kalmadong pag-ibig po siguro yan. Sabi naman po dito ni Grace8652, hello po sa inyong dalawa. Okay lang na umibig ka muli, dumating na siguro yung tamang panahon at yung tamang tao. Yes, tama ka dyan. Naniniwala ako, partner, kilig. Tapos parang search of pagmamahal. Tapos dahan-dahan yan bababa. Tapos magsistabilize. Yan. Diba? Para sa akin lang naman, it's either kumbaga mag-level lang or bumaba yung feeling ng pagmamahal dahil sa mga problema or tumaas dahil mas nag-i-improve yung pagmamahal niyo, yung relationship niyo everyday. Pero may mga times talaga, yun nga lang yung point ko, may mga times na mawawala yung kilig, darating yung kilig, diba? Flickering feelings. Ang importante hindi nawala yung pagmamahalan. Oo, yun yung importante. Yung araw-araw, pipiliin mo itong taong to kahit hindi siya nakakakilig. Kahit nakakanginig siya ng laman, pipiliin mo siya. Kaya minsan maganda rin yung may araw na nag-aaway kayo Oo. Kumbaga parang yung after nung away ninyo, may may na naman. may magandang resulta. Kala ko. Kasi aayusin nyo yan hanggang sa, kumbaga, titibay lalo ang relasyon. Totoo. Sana tumibay lalo, hindi bumitaw yung isa kapag away ng away. Yun lang. Doon lang talaga kapag bumitaw na yung isa.
Ba't dapat bibitaw ka rin ba? Di ba dapat iangat mo pa siya? Hindi, kapag nakakayamot na, Pag nakakayamot, kapag sipain mo. Sipain mo. Pag over na, syempre may mga ganyan naman talaga. Diba? Lalo na kung magkarelasyon pa lang at wala pang papel. May choice pa silang umalis. Wag mo muna silang pag... Wala Mali ka dyan, pare. Basta... Malay mo lang naman. Basta ano natin sa kanila ay maging maganda ang samahan nila at ipagpatuloy lang, no? Ang kanilang relasyon at magkakilala pa sila ng lubusan. Ano yung ultimate advice para sa mga bagong magkakarelasyon? Sa bagong magkakarelasyon, siguro dapat ipakita nyo na kung sino ka. Totoo. Iparamdam nyo kung ano ka. Ang galing mo dyan, partner. Kasi mahirap kasi yung magpapanggap ka. Oo. Kung buraot ka, buraot ka. Kung malakas ka kumain. Malakas ka kumain. Kung jumutot ka sa harapan niya. Hoy! Hindi, di ba pag ganun eh? Kadiri naman yan. Ay, may mga ganun kasi nabasihan din eh. Sa mga sa mga tropa onjologs. Oo. Kapag umutot na sa'yo, ay, sorry for Parang the word. jumutot siya. Sorry for the word Pag gumanon, hindi na siya naiilang eh. Kumbaga, komportable Komportable. na kayo sa isa. Exactly the point! Oh my Yan God. yung sinasabi ko sa'yo, Lindsay! Last 3 minutes po for radio na. Salamat. I mean, Parang iba yun. sorry. Sorry. So, eto na, alis na tayo. Maraming salamat. Pero sa ating Facebook Live. Okay. Tutuloy pa natin yung kwentuhan natin sa ating Facebook Live, ha? Pag-uusapan natin doon yung mga advice natin para sa mga bagong magkakarelasyon. Kahit pa matanda na kayo, kahit pa bata pa kayo, sige lang po, ha? Pero sa mga nasa radyo, balik-tugtugan po muna tayo. Thank you very much. Nakasama nyo po kanina pang alas 4 ng umaga, nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Liz's DJ. Ako po si Jimbo. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Ang gawang swing radyo. Sabihin mo, Energy. DJ Lindsay at